Sa isang malayong lupain, isang matandang babae ang may 3 anak na babae. Ang panganay ay may 1 mata, ang gitna ay may 3 mata, at ang bunso ay may 2 mata. Mas minahal ng kanilang ina ang panganay at gitnang anak. Ginagawa niya ang anumang gustuhin nila. Salamat po, Nanay! Ang bunsong anak ang palaging binibigyan ng gawaing bahay, kahit na nasasabihan na wala siyang silbi at walang kakayahan. At hindi man lang siya sinasabay sa hapagkainan. Nay, si Two Eyes ay hindi dapat sumalo sa atin. Dahil wala siyang nagagawang tama. Pero ate, kaya hindi pinayagan ng ina ang anak na may 2 mata na kumain kasama nila. Binibigay lang sa kanya ang tira-tira matapos nilang kumain. Gayunpaman, nanatili siyang mabait at matulungin. Isang araw, lumapit kay Two Eyes sina One Eye at Three Eyes. Ininsulto siya ng mga ito at ibinato sa kanya ang kanilang mga damit. Hindi mo nalabhan ito ng mabuti. Labhan mo ulit! Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Pumunta siya sa ilog para maglaba ulit. Bakit ganito ang pakitungo nila sa akin? Ano bang ginawa ko sa kanila? Habang umiiyak si Two Eyes, isang diwata ang nagpakita sa kanya. Sinilaw ng diwata ang dalaga sa kanyang nagniningning na damit. Ngunit kinukubli ang mukha sa kanya. Bakit ka umiiyak? Magandang dilag na may 2 mata? Dahil sinasabi po ng aking ina at mga kapatid na wala akong silbi, napupot sila sa akin at pinagtirahang pagkain lang ang iniiwan nila sa akin. Huwag ka nang malungkot, iha. Eto may regalo ako sa iyong mahiwagang patpat. Humiling ka, tapos ikumpas mo ito ng 3 beses at magkakatotoo ang hiniling mo. Humiling si Two Eyes. At may lumitaw na hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Ang daming pagkain! Lahat ay mainit at sariwa. Ilang araw ng gutom si Two Eyes, kaya magana niyang inubos ang pagkain sa mesa. Kapag tapos ka na, ikumpas mo ang patpat ng 2 beses magandang dilag. Tandaan, 2 beses lang. Naglaho ang diwata nang hindi ipinakita ang kanyang mukha. Matapos kumain ng masarap, kinumpas ni Two Eyes ang patpat ng 2 beses. At naglaho ang mesa. Ay, nabusog rin sa wakas. Ang saya ko. Pero, kailangan kong ilihim itong patpat mula kay nanay at kina ate. Baka sirain nila eh. Umuwi si Two Eyes na gamit ang patpat bilang tungkod. Napansin niya ang tirang pagkain sa mesa, ngunit hindi niya ito kinain dahil busog na siya. Araw-araw sa kanyang paglabas ng bahay, bitbit ni Two Eyes ang tungkod. Pumupunta siya sa tabing ilog, ikukumpas ang patpat, at kakain hanggat gusto niya. Ngunit isang araw sa pag-uwi niya, napansin ni na One Eye at Three Eyes ang pagbabago sa kanilang bunsong kapatid na si Two Eyes. Bakit ngumingiti si Two Eyes sa tuwing lalabas at bumabalik siya? At hindi niya kinakain ang mga tinitira natin. Kinabukasan, paglabas ni Two Eyes, sinundan siya ng nagsususpetsang mga kapatid. Ilang sandali pa, narating ni Two Eyes ang tabing ilog. Humiling siya at kinumpas ang patpat ng 3 beses.
lumitaw ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Labis na namangha ang mga ate niya. Oh, nagpapakabusog pala siya sa masasarap na pagkain araw-araw. At hindi siya namimigay. Tumakbo pa uwi sina One Eye at Three Eyes at nagsumbong sa kanilang ina. Hindi makapaniwala ang ina sa narinig, kaya galit na galit siya. Nagtago sila bago umuwi si Two Eyes. Pagpasok ng dalaga sa bahay, lumapit sa kanya ang ina. Kinuha ang patpat sa kanyang kamay at binali ito sa gitna. Naku, bakit mo po ginawa yun? Nagpapakasasa ka sa masasarap na pagkain habang kami ay nagugutom dito? Di ka napakakainin sa bahay na to. Masama ang loob na lumabas si Two Eyes. Bit-bit ang nabaling patpat. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang misteryosong butihing diwata. Huwag kang umiyak, magandang dilag. Kunin mo ang nasirang patpat at ibaon mo sa liwanag ng buwan at mapapangiti kang muli. Naglaho ang misteryosong diwata bago pa makita ni Two Eyes ang kanyang mukha. Agad na ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata. Kinabukasan, tumubo sa pinagbaunan ng patpat ang isang puno na may mga dahong pilak at gintong prutas. Nagliliwanag ang puno na makikita ito ng lahat. Nais ng ina at mga kapatid ni Two Eyes na makapitas ng ilang prutas mula sa magandang puno. Ngunit sa tuwing inaabot nila ang bunga, umiiwas ang sanga ng puno. Nang makita ito, agad na lumapit sa kanila si Two Eyes. Susubukan kong mamitas sa magandang punong ito. Ha? Kami nga hindi makakuha. Ikaw pa kaya? Inunat ni Two Eyes ang kanyang mga braso sa puno. Pahingi po ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Matapos ang magiliw na pananalita, binaba ng puno ang mga sanga nito kay Two Eyes upang madali siyang makakuha ng bunga. Gusto sanang ibigay ni Two Eyes ang mga prutas sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit naiinis sila sa selos. Kala mo kaya ko rin yan. Manood ka. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Pahingi ako ng prutas at kagalakan, punong makinang. Ngunit hindi tumugon ng puno sa sinabi ni na One Eye at Three Eyes. Paano ang punong ito ay sumusunod lang sa utos ni Two Eyes? Sa sandaling iyon, isang gwapong kabalyero ang dumating, sakay ng kabayo. Umalis ka dito, Two Eyes. Magtago ka doon sa likod ng palumpong. Huwag mo kaming ipahiya sa kadamutan mo. Sumunod ang kawawang si Two Eyes. Dala ang mga prutas, nagtago siya. Nang lapitan ng kabalyero ang punong may dahon na pilak at gintong bunga, manghang-mangha siya. Wow! Kung bibigyan ako ng may-ari ng magandang punong ito ng isang sanga ng pilak, gagawin ko siyang pinakamasayang tao sa mundo. Kami ang may-ari ng punong ito. Mamimigyan kita ng pilak na sanga. Tumalon-talon sina One Eye at Three Eyes upang pumutol ng sanga sa puno. Ngunit wala, ni hindi nila mahawakan kahit isang dahon. Kala ko ba sa inyo ang punong ito? Kung gayon, bakit hindi kayo makapitas ng kahit isang prutas? Gustong lumabas ni Two Eyes at ibahagi ang kanyang mga prutas sa kabalyero. Ngunit natatakot siya sa kanyang ina at mga kapatid. Kaya napaiyak na lang siya. At lumitaw muli ang misteryosong diwata. Magandang dilag na may dalawang mata, kunin mo ang dahon at ilagay sa iyong puso. Mahaharap mo ang kabalyero nang walang anumang takot. Ginawa ni Two Eyes ang sinabi ng diwata at ang kanyang lumang damit ay naging makislap na damit. Agad siyang lumabas sa palumpong na pinagtataguan niya at hinarap ang kabalyero na hawak pa rin ang mga prutas. Nabighani ang kabalyero sa kagandahan ni Two Eyes.
at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Mabibigyan kita ng sangang pilak na may gintong prutas. Gusto kitang gawing pinakamasayang tao sa mundo, magandang binibini. Payag ka bang magpakasal sa akin? Tinanggap ni Two Eyes ang alok na kasal ng kabalyero at niyakap nila ang isa't isa. Nang makita ito, humingi ng tawad kay Two Eyes ang ina at magkapatid na naiinggit. Akala namin wala kang silbi at naging masama ang pakikitungo namin sa'yo. Pero naging dalisay at mabait ka pa rin sa amin. Pasensya ka na ha? Pinatawad ni Two Eyes ang kanyang mga ate at nanay. Ang pilak na puno ay sa inyo na. Makakapitas na kayo ng maraming prutas hanggat gusto nyo. Pagkasabi ni Two Eyes ng magagandang salita, lumitaw ang misteryosong diwata sa tuktok ng puno at ipinakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Nagulat si Two Eyes nang makitang may 3 mata ang diwata. Napagtanto niya na kahit sino ay makakagawa ng mabuti sa kapwa, gaano man kakaiba ang panglabas na hitsura. Sumakay na sa kabayo ang kabalyero at si Two Eyes at tumungo na sila sa walang hanggang kaligayahan.